Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit tinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, at sa ating pong unang pagbasa, naririnig natin ang mga pagsisimula ng misyon ng mga alagad matapos na sila po ay makasaksi sa pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi madali dahil marami ang tao o yung mga taong nagpatay kay Kristo, umatol ng kamatayan, sila pa rin naman yung mga tao na umipigil sa kanila. At sa puntong ito, sila ay ibinilanggo, pero sila naman ay pinakawalan ng Panginoon sa pamamagitan ng isang anghel na inutusan na sila ay palayain at bigyan ng instruction na pumaroon sila sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito. So yung pangangaral o pagpapahayag ng mabuting balita. At ang balita o ang mabuting balita, ang kaligtasan ay matatamo lang sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Tandaan natin mabuti dahil sa pagmamahal ng Diyos sa tao, kaya't ibinigay si Kristo. Kaya nga sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Naintindihan po ba? So, hindi binigay si Kristo para parusahan tayo, kundi para tayo maligtas. Pero ang desisyon, manggagaling din naman sa atin. Sino ang ating pakikinggan? Sino ang ating pong susundan? Nito mga nakalipas na araw, matindi ang mga salitaan, matindi ang mga pagpapahayag ng mga salita. May salita na kapag lumabas sa bibig, gera ang kinahantungan. Mayroon din naman pag nagsalita, kapayapaan ang dulot. So dalawa ang ating napapakinggan, pero kailangan natin suriing mabuti sino dito ang ating pinaniniwalaan, sino dito ang ating pong sinusundan. Sa ibang bansa, nagkaroon tayo ng, narinig natin paano magsalita si Trump at paano din magsalita ang ating Santo Papa. Dito sa Pilipinas, nakikita natin paano magsalita ang Duterte
paano magsalita ang Marcos, paano magsalita ang panig ni BBM, paano din magsalita ang panig ni Duterte. Pero yung mga tao, talagang di ko alam, no? Kung paano magnilay, paano makinig, para masuri nila. Hindi ko alam, ano ba, sinusuri ba natin o basta-basta na lang tayong nakikinig? Ang mga lumalabas ba sa bibig ng mga ito, sa tingin nyo ay align sa salita ng Diyos? Ang mga salita bang maging sa atin, no? Ang lumalabas ba sa bibig natin ay pangkapayapaan? O pag nagsasalita tayo ay kaguluhan ng dulot? Nasaan kaya dyan? Tandaan niyo po, tayo po ay nakasaksi ng Pasko ng pagkabuhay. At ang inaasahan sa atin, magkaroon ng pagpapanibago sa ating buhay. Kasama na dyan, siyempre, kung paano tayo magsalita at kung ano na ang lumalabas sa ating mga bibig. Nawa, kahit anuman ang mangyari, panindigan natin na ang mga salitang lumalabas sa bibig natin ay salita na inspired ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.